serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapatupad ng Government Energy Management Program o GEMP para sa maayos na paggamit ng enerhiya. Ang GEMP ay isang malawakang programa ng gobyerno na layong mabawasan ang buwanang konsumo ng kuryente at produktong petrolyo sa pamamagitan ng pagtitipid ng enerhiya at fuel. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, ginawa ni Pangulong Marcos ang kautusan sa pamamagitan ng Administrative Order No. 15 na may lagda ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakasaad sa AO15 na lahat ng ahensya ng gobyerno kabilang ang GOCCs at lokal na pamahalaan ay dapat makibahagi sa tamang paggamit ng enerhiya. Maipapatupad ito sa pamamagitan ng energy audits mula sa mga certified energy auditors at pakikipagtulungan sa mga random energy spot checks at pagsunod sa DOE guidelines on energy conserving design of buildings at Philippine Green Building Code para sa mga bagong tayong gusali. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng pamahalaan na maayos at gumagana ang grid system sa Panay Island at kalapit lalawigan nito. Ayon sa Department of Energy o DOE, patuloy na binabantayan ng ahensyang supply ng kuryente sa isla simula nang magkaroon ng blackout noong Enero 2. Sinabi ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na may sapat na supply ng kuryente sa grid at walang nagiging pagkukulang sa kada 30 minutos na pagmamonitor sa sitwasyon. Sinabi ni Marasigan na nakapagbibigay pa ang Panay Island ng kuryente sa Negros. Nilinaw din ni Marasigan na walang nararanasang rotational brownout sa isla maliban sa nangyari noong Enero 2. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, 30 pang nalalabing Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priority measures tatapusin ng Kamara sa pagbabalik sesyon nito. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa 57 LEDAC priority bills, 4 na lamang ang tatapusin ng Kamara at isa dito ang nakatakdang aprubahan ng National Defense Act sa ikatlong pagbasa.
Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Halos tapos na ang Kamara sa lahat ng priority legislation na inilatag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at TEDAC. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, sa 57 lead at priority bills, 4 na lang ang tatapusin ng Kamara sa pagbabalik sesyon ngayong araw. Isa rito ang National Defense Act na nakatakdang aprubahan sa ikatlong pagbasa. Anya, mahalaga na magkaroon ng isang matatag na programa pang depensa at industriya ang Pilipinas upang hindi na umasa sa kaalyadong mga bansa at dayuhang supplier ng kinakailangang armas. Kasalukuyan namang isinasapinal ng Technical Working Group ang panukalang ambyenda sa EPIRA habang tinatalakay pa ang Budget Modernization Bill. Isa pang panukala na prioridad ng Kamara na nakatakdang ipasa ay ang House Bill 9571 o panukala hinggil sa paggawa, pagtatago at paggamit ng chemical weapons. Kasama ito sa 11 panukala na prioridad ng Kamara na nakasalang sa deliberasyon sa plenaryo at komite. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, panibagong harassment ng Chinese Coast Guard o CCG iniulat ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, mayroong video kung saan makikita na bumaba ang mga miyembro ng CCG sa rubber boat nito at hinabol ang mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc at pinababalik sa dagat ang mga nahuling seashells ng mga ito. Nakita rin na isang miyembro ng CCG ang humila sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda at ayaw paalisin kung hindi nito ibabalik ang mga nakuhang seashells sa dagat. Ang video ay kuha ng isa sa mga mangingisdang Pilipino na kasama nang mangyari ang insidente. Ayon sa salaysay ng isang Pilipinong mangingisda, ginamitan sila ng wangwang at nagsalita ng kanilang lengguwahe. Samantala, nagsagawa na ang PCG ng mga hakbang para makakalap ng sworn statements mula sa mga individual na sangkot sa nangyari. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi bababa sa 27 barko ang ipinadala ng China sa West Philippine Sea o WPS na isang major maritime militia rotation ayon sa isang maritime security expert. Ipinadala ang mga barko ilang araw matapos magkasundo ang Pilipinas at China na bawasan ang tensyon sa rehiyon sa pamagitan ng diplomasya. Napaulat na sinabi ni retired United States Air Force o USAF Colonel Raymond Powell na ang kaganapan ay isang rotation ng mga militia ships at maaaring bumalik ang iba sa China sakaling magkaroon ng overlapping. Nauna rito, nagpulong ang Manila at Beijing sa kanilang ika-8 Bilateral Consultation Mechanism o BCM sa Shanghai at pumayag na pahupain ang tensyon. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, nagkasundo ang magkabilang panig na ang pagpapanatili ng komunikasyon at dialogo ay mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa karagatan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ilang senador mas nais na Committee of the Whole ang magsagawa ng pagdinig sa panukalang economic tsa-tsa. Kaugnay nito, naniniwala ang mga senador na magiging limitado sa economic provisions ang isusulong na pagbabago sa konstitusyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion.
Mas pabor sina Senador Jinggoy Estrada at Senadora Nancy Binay na talakayin ng Senate Committee of the Whole ang panukalang pagbabago sa economic provision ng konstitusyon sa halip na bumuo ng subcommittee. Ayon kay Estrada, mas maraming senador ang makakasali agad sa diskusyon kung Senate Committee of the Whole na pangungunahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang tatalakay sa resolution of both houses number 6. Bukod dito, ginitang senador na wala pang sasama ang loob lalo't hindi pa nila nakakausap ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments na si Senador Robin Padilla. Sinabi naman ni Binay na dapat maging malawakan ang pagtalakay sa pinapanukalang tsa-tsa para matiyak na maayos ang pagbabalangkas ng mga pagbabago. Naniniwala ang senadora na mahabang proseso pa ang tatahakin ng tsa-tsa dahil kinakailangan itong dumaan sa proseso at hindi dapat minamadali. Samantala, tiniwala naman ng dalawang senador na magiging limitado lang sa economic provision ang isusulong na pagbabago sa konstitusyon. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pangunahan ng Presidential Task Force on Media Security o PTF-OMS ang isang welcome dinner para kay United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Khan. Ayon sa PTF-OMS, dadaluhan ang okasyon ng mga pinuno at kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at media. Sa pahayag nito, ang welcome dinner ang magsisilbing platform para sa isang bukas na dialogo at pagpapalitan ng ideya para sa patuloy na pagpapanatili sa malayang pamamahayag. Darating si Khan sa Pilipinas sa Enero 23 hanggang Pebrero 2 upang tingnan ang karapatan sa malayang pamamahayag dito sa ating bansa. Makakapulong niya ang civic society, human rights organizations, media, experts, academe at iba pang stakeholders. Tiniyak naman ng PTF-OMS na handa na ito sa pagbisita ni Khan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagbisita sa bansa ni United Nations o UN Special Rapporteur Ms. Irene Khan simula Enero 23 hanggang Pebrero 2, malugod na tinanggap ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay Undersecretary Ernesto Torres Jr., nakatuon ang NTF-ELCAC sa pagtataguyod ng rule of law at mariing kinukondena ang lahat ng pang-abuso at karahasan sa kababaihan at kabataan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Malugod na tinanggap ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang pagbisita sa bansa ni United Nations Special Rapporteur Ms. Irene Khan simula ngayong araw hanggang Pebrero 2. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., ang pagbisita ni Ms. Khan ay magandang pagkakataon para sa NTF-ELCAC at mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na maipakita ang lahat ng kanilang ginagawa para mapangalagaan ang karapatan ng bawat mamayan. Git ni Yusek Torres, committed ang NTF-ELCAC na itaguyod ang rule of law at mariing kinundina ang lahat ng pang-aabuso at karahasan sa kababaihan at kabataan. Dedicated din niya ang NTF-ELCAC na isulong ang transparency at responsableng komunikasyon para mapangalagaan ng mga mamayan mula sa banta ng terorismo at violent extremism. Sinabi ni Yusek Torres na inaasahan nila ang mabungang pakikipagdialogo at kolaborasyon sa UN Rapporteur at kanyang team. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nanindigan naman ang Department of Transportation o DOTR na walang sisinuhin ang sinumang motoristang daraan na hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway. Ito ang pahayag ng DOTR matapos matiketan ang isang nagpakilalang miyembro
ng Airport Police nang hulihin ito ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa northbound lane ng EDSA, Guadalupe. Batay sa report, sinita ng MMDA Constable ang naturang motorista, subalit pilit itong tumatangging ibigay ang lisensya. Dahilan upang humantong sa mainitang pagtatalo at agawin ang cellphone ng enforcer na nagdodokumento sa pangyayari. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT at inisyuhan pa rin ng violation ticket ang nagpakilalang airport police na posible pang maharap sa reklamong administratibo. Muling nagpaalala ang SAICT sa mga motorista na tanging mga otorisadong sasakyan na nakasaad sa resolusyon ng DOTR ang maaari lamang dumaan sa EDSA busway. Sino mang lalabag ay maaaring pagmultahin ng 5,000 hanggang 30,000 piso at maaaring irekomendang bawiin ang lisensya sakaling mapatunayan ang bigat ng pagkakasala. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagpapatigil sa pag-angkat ng sibuyas, ikinutuwa ng grupong Sinag bilang isang malaking hakbang ng Department of Agriculture. Ayon kay Sinag Executive Director Jason Cainglet, makatutulong ang polisiyang ito upang hindi lubusang malugi ang mga lokal na magsasaka. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Ikinulugod ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang naging desisyon ni DA Secretary Kiko Laurel Jr. na magpatupad ng moratorium sa pag-aangkat ng sibuyas. Kasunod ito ng pagbagsak ng farm gate price sa sibuyas na nakakaapekto na sa ilang magsasaka. Ayon kay SINAG Executive Director Jason Cainglet, makatutulong ang polisiyang ito upang hindi lubusang malugi ang mga local producer. Kaugnay niyan, umaasa naman ang SINAG na magkakaroon din ng kaparehong pro-local farmer policy ang DA sa iba pang agri-commodities, partikular na ang manok. Ayon kay Cainglet, umaaray na rin kasi ang maraming poultry farmers sa pagbagsak rin ng farm gate prices at pagbuhos ng imported chicken. Hindi rin aniramdam ng consumers ang pagbaba ng farm gate price dahil nanatiling mataas ang presyo ng mga manok sa pamilihan. Dahil dito, handaan niya ang lokal na industriya makipag-ugnayan sa Department of Agriculture para matugunan din ang isyong ito. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tataas na simula Pebrero ang makukuhang social pension ng mga senior citizen mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa DSWD, sisimulan na nito sa susunod na buwan ang pamamahagi ng 1,000 pesos na monthly stipend sa mga benepisyaryong indigent senior citizens. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications, Romel Lopez, nakalakip na sa 2024 budget ng DSWD ang pondo para sa karagdagang stipend alinsunod sa Republic Act o RA 11916 o ang Social Pension for Indigent Seniors Act. Sa ilalim nito, dumoble sa 1,000 pesos mula sa 500,000 pesos ang buwanang pensyon ng mga indigent senior citizen. Ayon naman sa DSWD, aabot sa 4,085,066 indigent senior citizens ang pasok sa Social Pension Program para sa taong ito. Kabilang sa mga maituturing na indigent senior citizens ang mga matatanda ng may karamdaman, walang permanenteng pagkakakitaan o wala ring regular na suportang natatanggap sa kanilang kaanak at hindi tumatanggap ng anumang pensyon mula sa SSS, GSIS, PVAO at AFP-MBAI. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, umabot na sa 25,000 barangay ang may community gardens bilang pakikisa sa kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kalinisan Day. Sa programang ito, magtatanim ang mga barangay ng 18 gulay na hango sa kantang Bahay Kubo. Mismong ang mga mamayan ng mga barangay ang makikinabang sa mga magiging bunga ng mga tanim na ito. Ang mga barangay ang magpopondo o nagpopondo sa proyekto at hindi ang national government. Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government o DILG, malawakang hakbang ito para makatulong sa pagtugon sa food security, kahirapan at maibsan ang epekto ng global warming. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Trade and Industry Nueva Vizcaya nakapag-asikaso na ng halos 2,000 transaksyon sa pakikipahagi sa Business One-Stop Shop sa 15 munisipalidad sa probinsya. Narito ang buong balita na ihatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Agarok 2,000 at transaksyon din ang sikaso ti Department of Trade and Industry wenno DTI ti umuna adwa lawas ti panangipatumpal iti Business One-Stop Shop wenno boss kadagiti na dumaduma a munisipalidad iti probinsya. Malaksid iti LGU-based Negosyo Center Business Counselors sumagmanupay at technical staff ang nagapu iti provincial office ti nakipasat iti aktibidad anang rugi iti Enero a 2 tapno moten masigurado ang masakupan ti amin a DTI booth kadagiti 15 a munisipalidad. Dagiti nasawa transaksyon ket bubuklen ti 622 a business name registration applications, 508 as sabali pa business name concerns, 85 pa barangay micro business enterprise applications, kan 686 sa business counseling transactions. Iti boss akadawian ang maisaysayang kat iti umuna abdua a bulan wenno iti kada quarter iti tawon ket agkakadwa dagiti ahensya ti gobyerno agraman dagiti LGU offices iti maymay sa lugar tapno asikasuan wenno iproseso ti panangala kadagiti business permits kan lisensya dagiti agnegosyo. Manipud Tuguegarao City daytoy ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dumako naman tayo sa Baguio City, kampanya kontra sa online scam, pinaigting pa ng Anti-Cybercrime Unit sa Cordillera. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Jong Munar. Naminsan pa nga nagbalag ti Regional Anti-Cybercrime Unit ti Cordillera ti publiko nga adda nga ganad kadagiti scammers ng runa iti online. Sigon kini Police Colonel Maria Teresa Ginto Pukay ti Raco Car saan nagsarsardeng dagiti scammers ken adda payan baro nga modus dagitoy. Kinuna na may sawagas na gatoy kahit iti panaggatang da iti identity when a personal information na may lako kadakwada nga usaranda nga manloko. Ti may kadwa ket mangijaya da iti dakkel nga komisyon tapno makabiktima digitoy. Itay lang mabit may nga bipat wenno barangay peace action team member ken may nga fishball vendor tinatiliw ti Raco Car kalpasan nga nareklamo iti panag-scam. Sigon ti biktima dumanon iti 380,000 pesos iti naitad na nga kwarta kadagiti nakamega suspect. Kasama tan iti may sapay nga sanpay nga nairestar ang nangikari ken kwan iti dakkel nga komisyon. Iti agdama ket temporaryo nga nawaywayan dagiti suspect kalpasan nga nagbayad ti tunggal maysa kadakwada iti 45,000 pesos nga piyansa nga nabilin dagitoy nga parang iti hearing inton February 2024. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, Diocese of Virac o Virac sa Catanduanes, nakiisa sa selebrasyon ng kapistahan ng Santo Niño. Ang detalye ng balita, ihatid sa atin ni Jan Tatad. Nakisumaro sa selebrasyon kan kapistahan in Santo Niño ang Diocese kan Virac sa probinsya nin Catanduanes kan nakalihis na Sabado asin Domingo. Parte kan nabanggit na selebrasyon ang isinagibong localized sinulog prayer dance procession na pinartisiparan kan manlain-lain ng mga grupo na tigbibilog kan mga kaakian sa banwaan. Kasunod kan sinulog prayer dance procession, nagkaigwamanin exhibition ang mga grupo na ini sa luwas kan Santo Niño Chapel sa banwaan nin Virac. Ikinundosirman ang misa sa pag-onra sa Santo Niño asin pakatapos kaini isinagibo ang pagbasbas sa mga imahen kan patron sagkod sa mga hoven. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, 8 milyong pisong halaga ng illegal na droga na sabat sa operasyon ng Police Regional Office 7. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matus mula sa Cebu. Taliwa sa hagit sa pagbantay sa seguridad alang sa Fiesta Senior Celebration og Sinulog 2024, wa moundang ang operasyon sa kapulisan ubos sa Police Regional Office 7 kon PRO 7. Subay niini nasakmit ang ana sa di mo menos 8.6 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga sa gipahigayon niini nga region-wide simultaneous anti-criminality campaign gikan Enero 17 hangtod sa 19. Resulta usab kini sa pagkasikop sa ana sa 524 ka mga suspetsado sa nakalain-laing krimen, pagkasakmit usab sa 130 ka loose firearms, lakip na ang surrendered firearms ug ang upat ka mga explosives gikan sa 20 ka mga naaresto nga suspetsado. Matod pa ni PRO 7 Director Police Brigadier General Anthony Abrin nga ang pagkasakmit sa maong mga armas o explosive nakapugong usab nga magamit kini sa daotang tinguha ilabi na sa pagsamog sa Sinulog Festival 2024. Kini si Carmel Matus para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo, 10 milyong piso na Super Health Center. Itatayo sa Oton, Iloilo. Ang detalye ng balita, ihatid naman sa atin ni Bing Pabiona. Patindugon ang napulo ka milyon ka pesos nga Super Health Center sa 1,000 square meters nga duta nga gin-donate sang pamilya Boteros sa barangay Kadinglian, Oton, Iloilo. Ang sentro magaserbe nga extension sang Municipal Health Center nga magatanyag sang konsultasyon, vaccination kag birthing center. Ang proyekto isa sa 4 ka health centers nga patindugon sa Premier Distrito sa Iloilo nga proyekto ni First District Representative Janet Garin. Ginpatuman ang groundbreaking ceremony sa pagpanguna ni Board Member Joanne Herminanda nga nagtalos kay Congresswoman Garin sang January 19. May napulo ka barangays ang direkta mga benepisyohan sa health center. Ini mo ang Galang, Kadinglian, Salngan, Batuan Ilaya, Batuan Ilawod, Santa Monica, Santa Rita, Santa Clara, Turog-Turog, kag Sambaludan. Gikan sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao, apektado ng pagbaha at landslide na epekto ng shear line sa Davao Region aabot sa 112,000. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
Sa pinakaawahing dato sa Office of Civil Defense 11, mukabatanan nga to sa dulan 112,000 ka mga pamilya o kapin 490,000 ka mga individual ang apektado sa pagbaha nga epekto sa shear line sa tibuok Davao Region ni aging simana. Pinakadaghang natala nga apektado sa probinsya sa Davao del Norte nga anaa sa 66,735 families. Ikaduha sa Davao Oriental nga dunay 30,848 families, sunod sa Davao de Oro nga dunay 10,708 families. Samtang sa Davao City, mukabat nga to sa 2,435 ka mga pamilya ang apektado ug 24 ka mga pamilya sa Davao del Sur. Sa mga casualty, nakatala ang Davao Region og 13 ka mga nangamatay tungod sa landslide diin 11 niini sa Mungkayo ug usa sa Maragusan sa Davao de Oro ug duha sa Davao City. Alang sa mga ayuda sa mga apektado, nakatunol na ang DSWD 11 og dulan 30,000 ka mga food packs, 64 ka mga hygiene kits, 34 ka mga family kits ug 30 ka mga modular tents kini dugang sa relief assistance nga gipanghatag ng daan sa tagsa-tagsa ka mga LGU. Sa karundo na pay mga dalan sa Davao de Oro ug Davao del Norte nga dili pa maagian tungod sa landslide diin padayon ang ginahimong clearing operations, gawas na lang sa upat ka mga tulay nga natalang totally damaged. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, May Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi, Bangsamoro Electoral Code Handbook, formal na tinanggap ng Commission on Elections o COMELEC at iba pang partner stakeholders. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Johania Yusof. Diari mga Commission on Elections sa Gugyang kaya Bangsamoro Transition Authority, Bangsamoro Information Office o din na BIO agus sumapad da opisina, so pangitaban mi pantag ko Bangsamoro Electoral Code babaguden si sa Cotabato City. Gyuto a pangitaban na pedeng ko resulta o BTA Resolution number 412 amigay sa laude paro sa BIO agu Ministry of Interior and Local Government ang makambuel sa Information Education Campaign mi pantag ko mga provisions a Electoral Code an mas kasabuti umadeklataw sumapapadalam ang mga provisions si sa Interwa Bangsamoro Region. Piya magugupaan niya Legal Network for Truthful Elections, BIO agugyang kaya Committee on Rules of the Bangsamoro Transition Authority si ikukya kwairan kung mga musawero piti baranga na civil society organizations, media agupa the stakeholders sa BARM. Katanuda na si Labi Patulan na mininggulalan sa multi-stakeholder consultations, survey agupa the mga programa mi pantag sa giyang kaya mi aloy abalaod. Gya si Johania Yusof puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Naitala ng Department of Trade and Industry o DTI ang kabuang bilang na aabot sa mahigit 784,000 business name registration para sa taong 2023 sa buong bansa, katumbas ng 5% pagdagdag mula sa nakalipas na taon. Ayon sa DTI, sa bilang na ito, 88% ay pawang mga bagong rehistradong negosyo, kung saan ang top business activity ay ang mga retail selling sa mga sari-sari stores na sinundan ng mga restaurants at mga mobile food services activity. Inihayag naman ng Business Name Registration Division ng DTI ang kanilang shift sa online registration kung saan noong Agosto taong 2023 lamang ay isinagawa ang full-scale implementation ng 100% ng mga online business registration
para sa kanilang pag-streamline ng mga proseso at digitalization para sa mga small and medium enterprise sa buong bansa. Binigyan diin rin ni DTI Secretary Alfredo Pascual ang commitment ng kagawaran sa mga local government unit para mapasimple ang registration procedures at mga requirement para mapakinabangan ng mga Pinoy entrepreneurs, partikular na ang mga micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Kasama rin sa mga inisyatiba ng kagawaran ang pakikipagtulungan sa mga regional at provincial offices para sa pagsusumikap na hikayatin ang mga magnenegosyo na magparehistro at maagang magpa-renew ng kanilang mga business name. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pansamantala munang ipinatigil ng Department of Agriculture o DA ang pag-angkat ng sibuyas. Tatagal ang direktibang ito ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. hanggang sa Mayo. Ayon kay Laurel, posibleng palawigin ito hanggang Hulyo depende kung magiging sapat ang domestic harvest at maaabot ang local demand. Dagdag pa ng kalihim, layunin nitong mapigilan ang sobrang baba ng presyo bunsod ng labis na supply. Gayunman, inihayag ng opisyal na patuloy silang magbabantay dahil sa inaasahang epekto ng El Nino. Sa Marso at Abril naman, inaasahan ang full impact ng El Nino. Nakipagpulong si Laurel sa mga kinatawan ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated at pinag-usapan ang pagsirit sa domestic supply ng sibuyas, bunga ng mga fresh harvest at pagdating ng karagdagang supply ng mga imported. Sa ngayon, dahil sa mataas na supply, nasa 50 piso hanggang 70 piso ang kada kilo ng sibuyas at malamang na bumaba pa ito sa susunod na buwan dahil sa panahon ng anihan. Sa Nueva Ecija, na pinakamalaking pinanggagalingan sa Luzon, 20 piso na lang ang kada kilo ng sibuyas, kaya't walang gaanong kinikita ang mga magsasaka. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nilinaw ng Department of Trade and Industry o DTI na hindi lahat ng price adjustment sa kape at asin ay nangangahulugang magtataas ng presyo ito. Inihayag ito ng DTI kasunod ng pag-aproba ng ahensya sa unang batch ng price adjustment para sa ilang klase ng kape at asin. Ayon sa DTI, may ilang nagbawas ng presyo o timbang, partikular na sa ilang klase ng kape. Samantala, nasa 8% naman ang taas presyo sa ilang uri ng asin. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang assessment ng DTI sa ilan pang request para sa price adjustment ng ilang manufacturers. Kaugnay nito ay nananawagan naman ang DTI sa publiko na i-report ang mga tindahang nagbebenta ng mas mataas kumpara sa suggested retail price ng produkto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Huling pwesto sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup nakuha ng Phoenix matapos magwagi sa Meralco. Ang ulat na yan mula kay Judith Caringal ng RP2 Sports. Nalusutan ng Phoenix Fuel Masters ang Meralco 88-84 sa Game 2 ng quarterfinal playoffs sa Mall of Asia Arena. Sa panguna ni Jonathan Williams, Jason Perkins at RJ Hasul, na isalba ng Phoenix ang panalo kahit na napakawalan nila ang 18-point lead sa third quarter. Sa best of 5 semis na magsisimula ngayong Miyerkules, makakaharap ng Phoenix ang top seed na Magnolia. Samantalang magtatapat naman sa isa pang semis ang magkapatid na koponan ng Barangay Ginebra at San Miguel. Ang mga laro sa PBA ay napapakinggan sa RP2 Sports at iba pang himpilan ng Radyo Pilipinas. Judith Caringal, nag-uulat.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging maganda ang panimula ng Strong Group Athletics o SGA sa 33rd Dubai International Basketball Championship. Nakuha ng Pilipinas ang ikalawang panalo sa liga kontra sa basketball team ng Syria, ang Al-Wada 89-67 na ginanap sa Al Nassr Club sa Dubai, United Arab Emirates. Ipinakita ni UAAP Season 86 Most Valuable Player Kevin Kimbao na kaya nitong makipagsabayan sa international level pagkatapos pangunahan ang Strong Group sa kanyang 24 na puntos kasama na ang perpektong pagtirada sa 3-point range at sahog pa ang 5 rebounds at 2 assists. Nakakuha naman ng tulong si Kiambao sa kanyang ka-teammate sa De La Salle University Green Archers na si Francis Escandor na nagpakawala ng 18 puntos na karamihan ay galing sa arko. Nabasag naman ni Andre Blatch ang kanyang 0-point outing noong unang laban kontra UAE Nationals kung saan nakagawa ito ng 12 markers. Nakagawa din ng 12 puntos ang Filipino-Australian na si Jordan Heading. 5 puntos lamang ang nagawa ni dating NBA champion na si Dwight Howard, subalit nagparamdam ito ng husto sa depensa kung saan nakakuha ito ng 10 rebounds at 4 na tapal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinatikas lalo ng Petrogas Angels ang kanilang lineup bago magsimula ang 2024 All-Filipino Conference ng Premier Volleyball League o PVL itong darating na Pebrero 17. Ito ay matapos papirmahin ng kontrata si Filipino-American Brooke Van Sickle, isang volleyball player mula Hawaii na naglaro para sa University of Oregon at University of Hawaii sa NCAA doon. Naglalaro si Brooke sa indoor at beach volleyball at nakakuha din ng ilang awards kasama na ang Most Valuable Player, Best Scorer, 2021 Big West Player of the Year at miyembro ng American Volleyball Coaches Association o AVCA All-American ng 2 magkasunod na taon. Makakasama ng 5'9" na si Brooke sina Myla Pablo, Mitch Morente, Aiza Maizo Pontillas at ang iba pang players ng Gas Angels na hindi maganda ang kanilang nilaro sa 2023 Invitational at Second All-Filipino pagkatapos pumangalawa sa First All-Filipino Conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong balitang artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito naghahanda na ang engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque para sa kanilang wedding na inaasahang mangyayari ngayong 2024. And kwento ni Dominic sa isang panayam, mula nang pumasok ang bagong taon ay abala na sila sa kanilang wedding preparation. Ayon pa kay Dom, pareho na silang super excited ng kapuso actress sa kanilang pagpapakasal at talaga namang hands-on
na sila pareho ng kanyang fiancé sa paghahanda ng lahat ng kakailanganin. Ang sabi ni Dominic sa pahayag o sa nasabing interview, quote unquote, "The wedding is happening outside Metro Manila. The guest list is not yet complete, but our best friends, families and relatives are going to be there. Next week, we'll go full swing with the planning." And nagpasalamat nga itong si Dom na marami silang mga kaibigan sa showbiz na gusto nga tumulong sa wedding planning at sa preparations nito. At inamin din ng aktor na may mga pagkakataon na naaasar sa kanya ang kanyang future wife na si Bea, dahil feeling daw nito ay hindi raw siya masyadong hands-on sa preparation. Sabi niya, quote-unquote ulit, "Sometimes she gets annoyed with me because she feels like I'm not too involved. But every woman has a dream wedding and Bea has one. And we're just thankful that a lot of our friends are involved in this. It's her dream wedding nga. So I'm giving it to her. We're doing it together." And yung pahayag ni Dominic sa nasabing interview. Samantala, ni-reveal naman niya ang mga imbitado sa kasal nila ni Bea at isa sa mga imbitado ay ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla na si Catherine Bernardo. May nagtanong kasi kay Dominic kung imbitado ba si Catherine at Daniel sa kasal nila ni Bea dahil malapit naman o malapit din ng aktor at negosyante noon sa Katniel. Sabi ni Dominic, si Catherine pa lang naman daw ang imbitado sa kasal nila Bea. Sabi niya, quote-unquote, "Oo, kasi hindi pa naman kami okay ni DJ or ni Daniel. I mean, we're not talking since 2020. We haven't seen each other for the longest time since 2020. Yun yung kanyang sinabi. Ngunit wala pang binabanggit kung sila nga ay nagkaroon nga ng gap sa pagitan niya at ni Daniel. Pero sabi ni Dom pwede pa naman daw mabago ang listahan ng mga bisita nila, pero sigurado na daw ang pag-attend ni Catherine at ni Marco at ni Khalil at ni Patrick. And sabi pa niya, quote-unquote, "They are the ones I've been with since I entered showbiz. That's why I'm excited to be with them sa wedding day." O, diba? Good luck sa mag-asawang Dominic at Roque. Dominic Roque at Bea Alonzo sa kanilang pagpapakasal this year. And sa panghuli nating chika mga kachismis, wala sa mga plano ng kapamilya star na si Andrea Brillantes ngayong 2024 ang magkaroon ng bagong karelasyon. Mas gusto muna raw niyang i-enjoy ang pagiging single at mag-focus sa kanyang umaaribang showbiz career. Sa ni Andrea, naniniwala siyang hindi hinahanap ang pag-ibig kundi o dahil kusa itong dumarating sa tamang panahon at pagkakataon. Agree ba tayo dyan mga kachismis? And sabi ni Andrea sa isang TV interview, quote-unquote, "New love romantically? Not really. Hindi po talaga yun yung nasa focus ko." Pero agad naman niyang sinabi na bukas pa rin ang kanyang puso na magmahal muli at wala rin siyang nararamdaman. Parang trauma sa mga lalaki sa kabila ng ilang beses na niyang pagkabigo sa larangan ng pakikipagrelasyon. Sabi niya, quote-unquote, "Never ko pong isasara yung heart ko and yung doors ko for love. I mean, I'm only turning 21 this year but really, wala talaga siya sa focus ko. Wala siya sa vision board ko." And dun sa nasabing panayam kay Andrea, inamin niya na hindi naging madali para sa kanya ang pagharap at paglaban sa mga pinagdadaan ng pagsubok. Pero ginawa raw niya ang lahat para hindi maapektuhan ng husto. Sabi niya, quote-unquote, "To be honest po, talagang puro lang po ako church. I was just strengthening my relationship with God and naniniwala lang po ako sa Kanya and yun lang po. And when you seek God, you find peace. I found the man. I wasn't really at peace. I had peace through Him." Sabi niya. And pagdadagdag pa ni Andrea, "And my family, solid naman po kami and my friends. Patuloy lang po, doing good lang and trabaho lang ng trabaho." And sabi pa niya, "It wasn't easy but it wasn't really hard kasi buo naman po kasi yung faith ko. So hindi ko siya masasabing mahirap and hindi ko rin naman sasabihing madali siya." And sa huli sinabi ni Andrea, quote-unquote, "May moments na mahirap pero at the end of the day, babalik pa rin ako sa why I am
why I am here. Babalik ako sa family ko, babalik ako sa mga pangarap ko in life at babalik ako sa kanya. Yan yung kanyang final message habang binabalikan yung kanyang mga memories dahil nga doon. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa akin mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sila Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.